Yo! What's up guys? Isang interesting na off-season para sa Los Angeles Lakers dahil meron silang tinatayang 50 million na salary cap space para magpalakas ng kanilang kupunan. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na magtayo ng isang championship caliber roster sa paligid ni Luka Doncic. Ayon kay Dave McMenamim ng ESPN, ginagawa na ng Lakers ang kanilang due diligence sa ilang mga restricted free agents. At isa sa mga pangunahing pangalan na lumulutang ay ang center ng Detroit Pistons na si Jalen Duren. Ang pagkuha sa isang player na katulad ni Duren ay direktang tugon sa kahilingan ni Doncic na makakuha ng isang top tier center para sa kanilang front court. Sa nakalipas na regular season, nagpakita ng magandang performance si Duren para sa Pistons kung saan nag-average siya ng 19.5 points at 10.5 rebounds kada laro. Bagamat bumaba yung kanyang production sa 10.2 points sa playoffs, hindi maitago yung kanyang potential bilang isang elite rebounder at paint protector sa edad na 22. Bukod kay Duren, tinitingnan din ng Lakers sina Walker Kessler, Peyton Watson at Tari Eason upang punan yung kanilang mga kakulangan sa depensa at shooting. Ngunit dahil restricted free agent si Duren, may karapatan ang Detroit na tapatan ang anumang offer sheet na ibigay ng Los Angeles na siyang magiging malaking hamon sa planong ito. Malaki ang posibilidad na gawin ng Detroit Pistons ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili si Duren dahil nakuha nila ang top seed sa Eastern Conference nitong nakaraang season. Gayunpaman, ang paghahanap ng Lakers ng isang dominanting center ay nagpapakita na hindi sila kontento sa kasalukuyang takbo ng kanilang lineup. Ang physical presence ni Duren sa shaded area ay perpektong kapareha para sa playmaking at scoring ability ni Doncic. Kung magagawang akitin ng Lakers si Duren na lumipat sa Hollywood, magiging mas madali para sa kanila ang makipagsabayan sa naglalakihang puwersa sa Western Conference. Sa huli, ang tagumpay ng planong ito ay nakadepende sa kung gaano kalaking kontrata ang handang ibigay ng Lakers para mapilitan ang Pistons na bitawan ang kanilang young star. Isang malaking sugal dito para sa LA dahil mauubos ang malaking bahagi ng kanilang cap space sa isang player na may kailangan pampatunayan sa sarili, lalo na sa playoff stage. Ngunit sa modern NBA, ang pagkakaroon ng isang maaasahang big man na kayang sumabay sa takbo ng mga guards ay isang necessity na pwedeng hindi ipagbaliwala eh. Kung mabibigo sila kay Duren, mapipilitan ang Lakers na ibaling ang kanilang pansin sa ibang targets bago magsimula ang official na free agency market. So, kayo ba Lakers fans dito sa channel, sino yung mga players na gusto nyong matambal kay Luka Doncic? Next, speaking of the Pistons, interesado silang makuha ang Sacramento Kings guard na si Zach LaVine. Pumasok ang Pistons sa usapan ngayon dahil nasa huling taon na si LaVine ng kanyang napakalaking kontrata na may 48.9 million player option na may deadline sa June 29 upang ma-activate. Matagal nang nauugnay si LaVine sa mga trade rumors sa Detroit kahit noong 2025 pa at mukhang ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para sa Pistons na balikan yung ideyang ito para makahanap ng secondary scorer. Bagamat kilala si LaVine sa mga issue sa injury at depensa, hindi maitatago na isa siya sa pinaka-efficient scorer sa liga kapag healthy. Nag-average siya ng 24 points sa 51% shooting, 42 from the outside, 87 from the line. So, yung kanyang kakayahan na lumikha ng kanyang sariling tira and knockdown 3-point shots off the bounce ay malaking tulong para mabawasan yung bigat ng trabaho ni Cade Cunningham. Ayun din yung naging problema nila sa playoffs eh. Maganda yung pinakita ng Pistons nitong nakaraang season at nanalo sila ng 60 games at dalhin ang Cleveland Cavaliers sa 7 games sa playoffs. Kaya naman ang pagdagdag ng isang veteranong scorer tulad ni LaVine ay pwede maging meet siya para tuluyan silang maging isang ganap na title contender. Ang magandang balita para sa Detroit ay hindi na ganoon kadelikado ang pagkuha kay LaVine kumpara sa mga nakaraang taon dahil maikli na lang yung natitira niya sa kontrata eh. Kaya hindi ito maging long-term cap killer. Hindi rin nila kailangang isama yung kanilang mga young core para sa mga trade package. So, upang mapatama ang sahod para sa trade, kailangan lang nilang isama yung mga kontrata ni na Tobias Harris kasama ni na Caris LeVert o Duncan Robinson na pwedeng maging kaakit-akit para sa Kings kung plano nilang simulan yung isang rebuilding process. I think this is the missing piece for the Pistons. Wala silang napupuntahang player kapag yung pressure na kay Cade Cunningham. Nakita natin yan sa playoffs. Hindi mo maaasahan si Tobias Harris. Walang umaako, walang willing shot taker. Kaya para sa mga Pistons fans dyan, LaVine is the guy.